Hello everyone. Welcome back. Update sa assemble natin or sa project natin na transistor curve tracer. Medyo problematic guys. So medyo palpak tayo. Dahil nung una okay naman siya, no? Pero nung sabi natin, ginawa natin siya ng enhancement para pwede tayo mag-test ng transistor na sabay, dalawa. Not really sabay yung output, but one at a time, pero dalawa na yung i-clip natin na transistor. Hindi tayo maglipat-lipat. Let's say comparing to transistors. So kaya dinagdagan natin ng another 3 clips para sa another transistor base emitter collector. Now, ang magta-transfer ng, kasi isa lang naman ang output natin, isa lang yung output natin, ito. So hindi pwedeng sabay yung dalawang transistor, kaya kung dalawa man yung i-connect natin dito sa input, is dapat may magta-transfer ng connection natin from the Q1 to Q2, Q2 to Q1, vice versa, by using these 3 relays. Kasi ita-transfer natin yung base emitter collector from transistor under test, will pass to this relays and transfer back to the board. Then ipaprocess ng board. Then, eto na yung output, no? Going to oscilloscope. So, ginawa natin siya ng switch dito sa harap. Ito yung switch natin sa Q1, Q2, by using this relay. Ito yung magta-transfer. Kasi mayroon itong normally open, normally close, every relay. So, let's say yung normally close is Q1, normally open is Q2. So kaya ito may switch tayo, magsi-switch ang relay natin pag nag-change tayo ng transistor from Q1 to Q2 and vice versa. Now sa umpisa okay siya, tinisting ko sa oscilloscope, okay siya, pero later on parang very sensitive itong circuit na to sa noises and interferences, because pagpasok kasi ito kasing transistor na tinitest natin is dadaan dito sa board, then ipaprocess, kasi may kasama ng signals, like kasi ito based on the theory is mag-generate ito ng like steep current para inject dito sa transistor, then para magkaroon siya ng output dito sa going to oscilloscope. Kaya nakita nyo ang output ng curve tracer is mayroon siyang mga family of curves. So because of the steep current, no, steep oscillator na generate niya, then yun yung i-connect or dito niya isusupply sa transistor under test. So pag nag-transfer tayo ng inputs from Q1, Q2, so dadaan dito sa relay. Pag nag-transfer, itong relay pag na-energize kasi nag-generate ito ng magnetic field, kasi mayroon siyang coil sa loob para mag-switch on and off yung relay. Now, since this circuit is very sensitive sa, let's say, maybe magnetic field, something like that, from the relay, kaya yung output niya is nagkakaroon siya ng parang noise interference na nagkakaroon ng shadow yung mga curves na nadi-display sa oscilloscope. So pangit sa tingnan.
parang nagiging blurred and hindi mo siya masyadong mabasa yung every curve, no? Parang may mga shadow kasi. So yun yung sa pag-testing ko. Now, what I did after that is tinanggal ko tong relay and dinagdagan ko ng dalawang toggle switch. Imbis na ito isa lang, ngayon ito bali tatlo, at nagiging 100% manual na yung pag-transfer ng Q1 to Q2. Let's say this is Q1, then Q2. So like isi-switch mo itong tatlo from Q1 then Q2, vice versa, no? Now, pero dapat i-turn off mo muna yung power para yung during switching kasi baka magkaroon ng problema, magkaroon ng short circuit, no? So it's either masira yung board or masira yung transistor under test. So unfortunately nasira nga, no? Nagkaroon nga ng problema. I don't know saan ako nagkamali. Mayroon nagkaroon ng short circuit during testing. Kasi itong dito, ito yung inputs natin dito sa tracer. Ito yung emitter, collector, base. Itong yellow base, itong green is collector and blue is emitter. So I don't know, maybe nagkaroon ng short circuit or saan kaya banda, no? Hindi ko na just naano ko na lang na hindi na wala nang display sa oscilloscope nung eto nasunog yung dalawang transistors. Ano yun? Ito pala na naka-clip dito. Ayan. Itong dalawang transistor, NPN at saka PNP. No, partner yan sila. Okay? Partner yan sila. This is BD140 and BD139. Dito nakakonect sa board. Ito, tinanggalan ko. Yan yung butas na yan. No? So, nung hinawakan ko kasi wala ng output, tinitesting ko, wala na siyang output sa oscilloscope. Nung hawakan ko ito, sobrang init na, no? Init na masyado. Nag-overheat na itong dalawang transistor. So, pinull out ko. Tinest ko. Ay, ito, papakita ko sa inyo. No? This is BD. Check natin sa check natin sa internet kung ano yan, NPN. I'm not very much familiar with that number, BD140. So check natin sa internet. Okay. So BD140 datasheet. No, that's not this one. Yeah, this one. Ito siya in PNP, no? BD140 is PNP. Ito, makita nyo ba? Mabasa nyo yan. So, ito yung mga parameters niya. BD140 is ang voltage emitter collector emitter voltage niya is 80 volts, no? Collector base voltage niya is 100 volts. Base current is 0.5 amperes DC. Collector current is 1.5 amperes.
Okay. So yun yung ano niya, yung characteristics niya. Importante yung supply voltage, no? 80 volts collector emitter. Then base collector is 100 volts. Collector current is 1.5 amperes. Base current is 0.5 amperes. Now for the other one is ang pares niya is 139. BD 139. Data sheet. Ito. So BD 139 is NPN. Collector emitter voltage is 80 volts, so pareho sila. Collector base voltage is 100 volts, so partner talaga sila, no? Pero ito NPN, other one is PNP, so 140139. Same emitter, base current is 0.5 amperes, then collector current is 1.5. So talagang 100% partner sila. HFA niya is 40 ang HFA or amplification factor, or we call that also as beta of a transistor. So 40 yung amplification factor, but for the PNP yung beta niya same, 40. So talagang pare-pareho sila, 100% partner sila. Ito 140 and 139. So eto burned out, no? Sunog sila. So nung hinawakan ko, wala ng output sa oscilloscope. Sobrang init na to, no? Overheat na. So, pinull out ko. Ito test natin using digital tester. So, naka-range tayo sa buzzer range or sa diode range. So, check natin yung Phoenix niya dito. 1 Where's the base? For the 139, okay. Hinahanap natin muna yung base. Kasi short na siya, no? So hindi na natin ma-identify yung base, saan yung base. Pero pag naalam natin yung base, alam natin yung collector emitter. Wait. Balik tayo dito. Dito sa pin out. Pin out. Okay. So there's a pin out. Okay. Emitter number 1, collector number 2, and emitter base number 3. So meaning ito is PNP. Ito yung ito yung BD140 PNP. Ito yung base. Ito yung base. Pin number 3
this pin number 1, 2, 3, base, collector, emitter. So this PNP, so positive base, right? Basta PNP, positive base, kasi reverse yan, you know? So positive base, so say, okay, walang short. Pero yung emitter collector niya, okay, nagbabas. Balik rin natin, emitter collector. Short na yung emitter collector, no? Ito naman usually talaga nag-short itong emitter collector kasi dito naman dumadaan yung supply voltage natin, no? Trigger lang itong base. Pero yung dinadaanan ng BCC, then tinitik natin yung output is sa collector. So short na yung collector emitter. Yan. Okay, kung gamitan natin ng analog tester natin, so yung range natin is times 1, okay, times 1. So i-calibrate natin yung probe natin kasi analog nga, no? So i-zero natin para makakuha tayo ng tamang resistance reading. Okay, i-short mo yung dalawang probes para i-calibrate, no? Yan. Okay, so okay na, calibrated na. Then this is PNP, so positive base. Okay, may reading siya. Normal reading yan. Normal reading yan sa analog, yung ito. Is nasa around 16 ohms. Base collector is 16 ohms. Base emitter is around 16 ohms. So, normal reading yan. Pero, yung collector emitter, kahit hindi na, usually, pag normal kasi yan, hindi magde-deflect sa low range, no? Sa, let's say, naka-range ka lang sa lower range, times 1, hindi lalo na mga high power, hindi magde-deflect yan sa times 1 yung emitter collector. But this one, short circuit na nga, shorted na. Kasi nagbabas na yan sa digital kanina, di ba? Okay, so, yan. Reverse natin. Yan. So, halos 1.2 pareho sila ng reading na, no? Okay? So, shorted na talaga siya. Ang normal nito is walang ganito. Not unless i-high range mo. So, mayroong high resistance yan. Pag PNP, so, ang orientation ng probes natin is ganito, no? Emitter sa collector, emitter sa negative sa collector, then positive sa emitter kasi PNP. So, dapat, kita mo, pag naka-high range tayo, salpak na, no? So, sumusobra na, kasi shorted na nga. Yan. Pero pag normal to guys, sa higher range, hindi ganun yung reading niya. Usually, kung may reading man siya is napakataas, siguro nasa mga 100, pero naka 10k ka, just imagine mo naka 10k ka, so kung mag-reading siya ng 100 times 10,000, no? That's 1 mega ohms. Yeah. So 1 mega ohms ang usually mga readings nito pag good. So shorted na. Okay? So ito namang isa, itong 139, the NPN, partner niya. Gamitan natin ng digital. Short natin kung nagbabas. Yan, nagbabas. So, ito, pareho sila ng pin orientation or pin assignments. This is number 1, number 2, number 3. This is, number 1 is emitter, number 2 is collector, number 3 is base. So, gamit tayo ng digital. NPN, negative base, NPN. Okay naman.
Oh, kita mo, normal. Emitter base nito. Sorry. Base collector shorted na. Base collector shorted na. How much more yung collector emitter? Shorted din. So, ito lahat shorted. Itong NPN. No? Na counterpart nitong PNP. So, sa analog, this is NPN, negative base. Okay. Yan. Balik tayo sa times 1. Okay. Check natin. Okay. Okay naman yung reading. Nasa mga 15 ohms. Pero, collector emitter, ini position ng probe natin. Yan yun. Nasa mga 2 ohms, which is hindi yan dapat yung reading ng normal na transistor. Walang ganong kababang resistance between collector and emitter, no? Lalo na naka-range ka lang sa times 1. So balik rin natin yung probe natin. Ganon din. So short. Kung gamitan natin dito, nagbabasto kanina yung emitter base collector, base emitters Okay, may reading. So, lahat shorted. Ito naman yung sa PNP, hindi shorted yung base collector and base emitter, hindi shorted. Ito nyo, wala reading. Meron na. Meron. Okay, pareho din, shorted din. Pero hindi nagbabasto kanina. Unlike itong sa NPN talagang ito is medyo partial shorted lang yung base collector at saka base emitter. Pero ito, nagbabas talaga siya. Collector base and emitter base. So, mas malala yung tama ng NPN. So, pending muna ito guys, no? Kasi wala pa tayong pamalit nito. Itong dalawang transistor. Nag-order pa tayo sa, tingnan natin yung order natin, ano ang status ng order natin sa online. Okay. Tingnan natin yung order natin sa Amazon. Hindi pa agad-agad ma-deliver yun. At sa your orders. Ito guys, ito yung order natin, no? Yan. Pares yan. BD139 and BD140. It's a pair, no? So, 10 pieces, 10 pair, 20 pieces, 10 BD139 and 10 BD140. So, for $8.69 plus delivery. So, ito siya. Yan. So, total is $9.69. Pero, ang delivery nito is, ewan ko, hindi kasi siya naka-prime. So, delivery nito is, i-track natin kung saan na ngayon. Ship na. Nagbabiyahe na, pero ang expected date natin is wala. Arriving May 22 to June 5 pa, no? So, yan. Tagal pa. Pending muna ito, guys, no? Pending muna ito. Okay. Hindi pa nagamit, sira na. Ganun talaga guys pag gumagawa tayo ng project or kayo gumagawa ng project. Lalo na may mga revision na ginawa, no?
Well, anyway, pending muna. Then, hanap tayo muna ng ibang mapaglibangan na electronic. Ito, may napulot ako guys na antique vintage na transistor radio. Kita nyo? Siguro ito mga 80s to, o 80s or 70s pa to, no? Mga ganitong radyo. GA, General Electric, AM, FM, may relo pa. May mga alarm na pwedeng may sleep awake, snooze, AM, FM. Subukan natin kung umaandar. Uy, parang umaandar siya. Pero scratchy guys, scratchy. FM. So, ano natin to, i-restore natin. I-restore natin to. Parang gusto ko tong buting-tingin, no? Mga ganitong luma. AM. Mada AM. Oy. Okay. Okay pa yung AM niya guys, nakita nyo, kompleto pa siya ng mga knobs. Yan, ito yung tuning ano niya, tuning knob, volume knob, AM FM switch, ito yung on off, alarm, mga button. So i-restore natin to guys, no? Then pag na-restore na natin, i-donate natin to sa sa thrift store, para baka may kursunada pa nito, no? Pero maganda siya, parang pang display. May relo pa, no? Yan. Pero FM niya scratchy. Oh, meron. Naka-FM yan guys, naka-FM. Naka-FM. Pero kailangan na to ng cleaning. Kasi medyo scratchy, no? Okay na. Pero yan. Pero parang mawala-wala. So, i-open natin to guys, no? Sa next video natin. Tingnan natin kung ano yung mga lumang pyesa sa loob. Interesado ako sa mga ganito. Hindi pa naka surface mounted yung mga pyesa, no? Yung mga luma pa talaga ng mga pyesa. Pati mga resistor nito, siguro yung mga lumang klase ng mga resistor, no? Dati. Transistor also. Transistorize ang audio amplifier nito. Hindi pa naka-IC. Okay, so next video guys, papakita ko sa inyo kung anong loob nitong vintage AM/FM radio, General Electric. Okay, o i-google natin kung anong year pa kaya ito, no? Sige, next video guys. So that's all for now. Kasi night shift tayo guys, weekdays today. Sumingit lang tayo ng video. So may trabaho tayo maya-maya. Matulog muna tayo ng mga 1 hour lang. Alright? So yun lang muna guys. Bye! Keep safe!